Sinabi sa isang report na hinabol at pinaputokan umano ng warning shot ng Japanese Navy ang isang Chinese warship na pilit na lumapit sa pinag-aagawang Senkaku Islands sa East China Sea noong nakaraang araw. Ayon sa Japanese Navy, ilang beses na umanong sinubukan ng Chinese Navy na lumapit sa isang isla na kasalukuyang nasa pagkokontrol ng Japan, ngunit matapos na pinilit ng barko ng China na lapitan ang lugar, agad umanong nagpaputok ng warning shot ang mga Hapon. Binalaan din ng Japanese Navy ang mga Chinese at sinabi na mapipilitan umano sila na direktang paputukan ang kanilang barko kapag hindi ito lumiko pabalik sa mainland China. Agad namang lumiko pakanluran ang Chinese Navy at sinabi ng gobyerno ng Japan na handa umano silang gumamit ng malakas na puwersa upang maprotektahan ang mga islang nasa loob ng kanilang exclusive economic zone. Ito ay matapos iniulat na sinabi ng isang national security official ng Pilipinas na magiging banta umano sa pambansang seguridad kung itutuloy ng China ang plano nitong paggamit ng mga floating nuclear power plant sa South China Sea. Sinabi ng Assistant Director General ng National Security Council na si Jonathan Malaya sa isang interview na kung itutuloy ang pag-install ng mga nuclear power plant ay maaari umanong gamitin ang mga ito sa mga military base ng China na matatagpuan sa mga artificial islands na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi niya na mga militarized na features sa West Philippine Sea ay aktwal na mga artificial islands at ang ilan sa mga ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at labag umano ito sa interes na bansa. Ang mga ito sa katunayan ay higit pang pagmilitarisasyon sa mga isla. Idinagdag niya na mga features ay pangunahing military bases ng China, anumang bagay na sumusuporta sa kanilang military presence sa mga islang iyon ay teknikal na banta sa ating pambansang seguridad at taliwas ito sa ating mga interes. Nireport ng Washington Post ang tungkol sa plano ng China na paggamit ng mga floating nuclear power reactor para sa mga military base nito. Binanggit din sa nasabing report ang pagkabahala ni dating US Indo-Pacific Command Admiral John Aquilino tungkol sa panibagong hakbang ng komunistang bansa. Sinabi niya na inihayag umano sa publiko ng Chinese state media ang layunin ng Beijing na gamitin ito upang palakasin ang military control ng China sa South China Sea. Ang pag-angkin ng komunistang bansa sa soberanya na nasabing karagatan ay walang basihan sa international na batas at nagdadala ito ng destabilisasyon sa buong rehiyon. Samantala, sinabi sa isang report na hinarang umano ng isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa pinag-aagawang Senkaku Islands noong nakaraang araw. Ayon sa Japan Coast Guard, dineploy ng China ang isang Coast Guard vessel na may bow number 1301 sa East China Sea upang palitan ang isa pang Chinese Coast Guard vessel na ilang linggo na umanong umaaligid malapit sa Senkaku Islands. Ngunit agad na sinalubong ng isang malaking barko ng Japan Coast Guard ang nasabing Chinese vessel bago ito makapasok sa exclusive economic zone ng bansa, kaya't napilitan na lang itong lumayo sa karagatan ng Japan. Sinabi naman ng Japan Coast Guard na patuloy nilang poprotektahan ang kanilang karagatan laban sa mga ginagawang iligal na panghihimasok ng ibang bansa na wala namang karapatan na magsagawa ng anumang klaseng law enforcement activity sa EEZ ng kanilang bansa. Ito ay matapos iniulat na hindi bababa sa 8 Chinese vessel ang namataan malapit sa Escoda o Sabina Shoal, isang feature na matatagpuan sa West Philippine Sea na kung saan
ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Pag-asa Village sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Batay sa monitoring ng Sealight, isang maritime transparency project na nakabase sa Estados Unidos na sumusubaybay at nagre-report sa mga aktibidad sa South China Sea ng Chinese Maritime Militia ay nakita malapit sa Sabina Shoal na kung saan ay 124 na nautical miles lamang mula sa isla ng Palawan. Sinabi ng Sealight Director at retired na US Air Force Colonel na si Ray Powell noong nakarang araw na mga Chinese vessel na kilala bilang Spratly Backbone Fishing Vessel sa South China Sea ay namataan sa Sabina Shoal magmula pa noong nakarang buwan. Ang mga Chinese Maritime Militia Vessel ay nagkukumpulan malapit sa isang lugar na kung saan regular na dumadaan ang mga Philippine vessel na nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa mga Filipino troops na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Batay sa ginawang analysis ng Asia Maritime Transparency Initiative, sinabi ni Powell na mga barkong ito ay isang segment ng Chinese militia na nirecruit mula sa mga commercial fishing vessels sa China at kinakailangan umano silang gumugol ng 280 araw bawat taon sa South China Sea upang makakuha ng subsidy mula sa gobyerno. Nauna nang naidokumento ng Sealight ang humigit kumulang 12 hanggang 14 na Chinese militia vessel na nakakalat sa Sabina Shoal noong nakarang taon at isa pang dosena noong nakarang buwan.